iiwanan ko na kayo ha. Diyan lang. Opo. Thank you. Salamat. See you, Kuya Boy. Kumain lang lahat. Ano yung tinapos mo? Tatapos pa lang po. Yes. Oh, nag-aaral pa Kita kita. yun, no? Saan ang Angela graduation? Nag-OJT ka, di ba? Nag-OJT na siya. Anong course? Marketing po. Nakakatuwa, no? Kahit wala ka dun sa first, wala kang eksena sa first shooting day. No? You went there para pag-aralan sa Kuya Boy. Opo. Napanood ko din po yun. Pinapanood ko nga lagi. Ay, sarap. May badge nga ako. Sa vlog yan. May badge ka sa Facebook? Oh, Aljun, so, wow, congratulations. It's gonna be a new chapter in your career. What do you feel your trajectory is going to be like? Anong gusto mong puntahan? Anong goals mo ngayon? Grabe, na-excite lang po ako. Pero syempre, medyo kinakabahan kasi 7 years, almost 8 years po ako from ABS-CBN. Ngayon feeling ko kumakawala ako sa tahanan ko. Pero excited po ako sa possibilities. Gusto ko pong matry, hindi lang sa pag-arte. Gusto ko pong mag-try ng pagbabalik sa paggawa ng documentaries. Mga content. So, nandun yung puso mo sa mga doc. Ano mga topic ang gusto Opo, mo? actually, 3 years ago, gumawa na po ako ng mga docus. Nakatatlo na po ako. Pero hindi lang po siya natuloy. Ang nagawa ko po sa amin nun, baha sa Macabebe, Pampanga. Even before pa pumunta po yung flood control, yung Ghost Project. Kasi yung bahay niyo, Opo, Oh, diba? po kami sa... Ay, ngayon po, ano pa rin po. Gano'ng katagal na Pinaba. Gano'ng katagal na nakalimutan? Ang naaalala ko po, since last year pa, early 2025, hindi na po nawala yung tubig sa likod ng bahay Pero po. kailan ngayon super baha kayo? Yung bagyo? Anong bagyo yun? Anong bagyo nga ba yun? Mga July po yun last year, hindi ko nakalimutan ko po yung pangalan. Pero So, plan mo bang tapusin yung document or ilabas pa yung document sa lahat? gusto ko pong ituloy yung topic na yun. Pero gusto ko din pong gumawa ng bagong istorya. Anong mga meron ka bang ideas na share mo? Ano, kahit hindi mo spoil, mga topics, Kasi yung mga nagawa ko po before, puro mabibigat. Pero gusto ko din naman gumawa ng medyo light naman ngayon. Such as? Explore ko po. mga autobiography. Mga dili kasi sa mga sa Pampanga or mga Okay. tradition, culture, mga ganun. Usually, Aljun, di ba? Parang yung mga celebrity or actors, talagang focus sila sa, yun nga, honing their craft. Pero ikaw, what made you want to do storytelling this way? Like, through documentaries? High school po ako, nag-ano na po ako, TV broadcasting sa school. Nakikipag-compete po kami nun sa iba't ibang clusters, division. Feeling ko doon po nagsimula yung curiosity ko sa pagbibigay ng balita, sa paggawa ng stories. Feeling ko kahit anong iwas ko minsan, doon pa din ako bumabalik. Parang totoo pala yun. Feeling ko, ewan ko kung calling ko ba siya o ano. So, hindi ka mga news anchor, ganyan. Why not kung ano, kung saan po ako dalhin. Pero Alden, bakit instead of Jorn or mass comm or communication arts, but business ang kinuha ng course? Paano nga ba? Kasi po, nasa industriya na po ako ng pag-aarte, ng entertainment So, kung industry. may training ka, Opo. Gusto ko naman pong kumuha ng iba na magagamit ko in the future. Gusto ko pong mag-business someday. Pero sa ngayon, hindi ko pa po alam kung ano man yun. Pero natututo ko ngayon kasi nag-OJT ako sa office nila Tito Boy. Meron silang dinedevelop ngayon na perfumery, mga supplements. Na-involved po ako doon sa process na yun. So may mga natutunan naman po. enjoy mo. Opo. Pero Aljo, no, isa ka sa mga nagbablog na kinagigiliwan ka kasi very open ka, very true, no? Walang sugar coating, no? Follower mo yan. Kami ni Nabanggit Jeff. nga po niya. Nakakatuwa kasi pati yung piniplex mo, pati yung pagbuboost mo, or ihahatid ka ng brother. May kotse naman yung brother, pwede nga kasi yung mga iba, baka hiramin nila yung kotse ng brother nila, di ba? Kasi ay gusta. Siyempre, hindi ka magbuboost, pero ikaw,
nagkukumute ka, ihatid ka, minsan hanggang Bulacan, tapos magbubus ka pa rin, di ba? Papunta sa condo mo dito sa Metro Manila, di ba? Yun nga, ikaw very very open ka about your life. Salamat. Even yung mga husa, mga ganun, everything. Natutuwa ako kasi alam niyo yung mga... Ang tanong ni Jun, may premyo ka ba raw sa mga nakakaalam sa... Kaya hindi, May badge nga po daw siya sa Facebook. Pero yun nga, maraming natutuwa. What can you say about it? Kasi yun nga, walang sugar coating ka daw. Siyempre natutuwa po. Hindi ko naman po inasahan na may magpa-follow sa akin sa ganung content. Nanggaling lang po ako sa gusto kong makita ko ng mga followers ko, ng mga fans ko, Ng mga kalalabs mo. ng mga kalalabs ko. Tapos parang nag-explore ako ng mga pwede kong content na ilabas hanggang sa yun yung nagustuhan nila. Nag-stick ako doon yung pag-voice over. Gusto nila yung pag-voice over ko. Pero So, Aldon, may gusto kami itanong. Kasi syempre, pag follower ka ng vlog mo, nakikita namin. May tanong lang kasi, okay, sana open ka, okay lang. Yes, ma'am. Kasi parang hindi mo masyadong kamukha ang dad and mom mo. Ay, talaga po? Adapted ka rin ba? Ngayon ko lang po narinig yan. Yung mga iba nagtatanong kasi, Talaga po? Hindi po ako adopted. Opo. or baka naman nagbinta ka kasi, kaya Pero Ano pinaglihi? pinaglay po ako sa itlog tsaka tuyo. really? Pero nakikita ko naman ng resemblance ko sa tatay ko. Oo. Baka pagtanda mo, yun, Limandaan makita mo. talaga. Tapos yung nanay ko, nakikita ko naman. Gano'n ka proud na ipinapakita mo yung simpleng pamumuhay mo bilang isang celebrity. Kumbaga binabasag mo yung yung mga iniisip ng tao na glamoroso lahat, kailangan ganito, kailangan mag-flex ka. Very natural lang po sa akin, hindi po ako nahihirapan. Dati kasi nag-try din ako na parang, ayun nga, Ma-pressure ganyan. na dapat sumabay ako sa buhay ng artista, ganun. Pero nung Pero hindi. pinakita ko mas malaya ako, mas natural, mas simple. Pwede At mong gawin maraming, anything. maraming nakaka-relate. Doon ako natutuwa. Oo, although I'm really social, pero hindi ako masyadong kakarelate. Pero natutuwa ako. Thank you po. Hindi, pero honestly, yun nga, sabi mo kanina almost 8 years ka in showbiz, di ba? Sa ABS po. Oo. So, kasi yung iba tinatawag, hindi mo na siya nakabili pa ng car, hindi siya, ang priority mo is pagtulong sa pamilya. Kasi nakikita namin talagang grabe, makapamilya ka, di ba? Opo. Sa totoo lang talaga, minsan iniisip ko, saan nga ba napupunta yung mga kinikita ko? Pero pag iniisip ko, minsan napupunta sa pag-uupa ko sa condo, monthly din yun, sa pagkain, sa transpo. So, may kinikita ako sa pag-aartista ko, pero marami din talagang expenses. So ngayon, parang komportable po ako, pero gusto ko pong makaipon pa. Pero hindi pa ako nakakapagpundar ng lupa, ng bahay, ng kotse. Pero sana. Ano gusto mo i-share dun sa mga nag-a-aspire din mag-artista na tingin nila pagsali mo sa showbiz purong pera-pera at yayaman ka agad? Oo, kasi 8 years ka na rin, di ba? At Oo. syempre parang you're still making ends meet, kumbaga. Siguro po masasabi ko lang talaga, siguraduhin yung gusto nyo, passion nyo ang pag-arte. Kasi kung for cloud lang, mukhang hindi ka tatagal. Kasi marami kang pagdadaanan talaga. Itong trabaho to para sa akin, talagang papasok siya sa kaluluwa mo eh. Habang yung iba napapanood ka lang nila sa screen, syempre hindi naman nila nakikita yung behind the camera kung paano ka everyday nagtitraining ka, constructive criticism sa'yo. So dapat tatagan mo yung loob mo. Ganon, sana hindi ka mabulag sa fame, huwag kang magmadali, maging patient. Yeah. Ano mga experience mo like sa pagbabas? Kasi nagbabas ka, pag Okay. luluwas, pag uuwi, hindi ka naman Nakikilala ka. Nakikilala ka or may mga bad experiences ka na? Wala naman po akong bad experiences. May nakakilala po. Bakit? Wala pa, thank God, hindi pa. May nagpapapicture naman minsan, pero hindi po madalas. Ano lang. Pero wala ka namang experience na parang naharas ka, may tumabi sa'yo. Wala pa po. Kasi yung iba may mga kwento, pag nag-MRT sila, nag-MRT. Ikaw wala. pa po. Puro okay. John, nakakatuwa lang yun.
graduating ka na this July. Tapos, ano ka ba, regular student ka ba? Irregular po. Irregular. Pero, syempre, kahit irregular ka, ang daming requirement ng school. Paano mo napagsabay yung showbiz, tapos yung pag-aaral? Ano po? How did you manage your schedule? Minsan po talaga kasi, di ba, nagka-clash talaga sila. Parang, halimbawa, may exam ako dito, tapos meron naman akong taping dito. Mamimili po talaga ako ng isa-sacrifice eh. So, parang, buti po, considerate yung school, yung Philippine Women's University sa amin. Minsan kapag di po ako nakakapag-comply, humihingi po ako ng parang palugit or parang pwede bang makeup classes, gano'n po. Pero may struggle pa rin po. Opo. Ano sabi sa Tito Boy? Ngayong bago na tong chapter ng career mo. Ano sabi niya sa iyo? Sabi po niya sa akin, hindi po ito magiging madali daw. At naniniwala naman ako doon. Sabi niya, in-advise niya sa akin na huwag daw akong matakot mag-dive into the unknown. Ako, excited po ako. Kasi, Papunta ka na ba doon sa pagiging yung sa pagiging dokumentarista, pagiging Miss Personality, more on pag ganun ka na ba? sa ngayon, gusto ko pong maging aktor na gumagawa ng documentaries. Opo. Aljon, ganun ka dapper na naging scholar ka ni Tito Boy, dito na working, kasi Sobra po yung tulong. Kasi, siyempre, medyo mahal din ang mag-aaral. Siyempre, nung in-offer po sa akin yung scholarship, girl ko po talaga. Kasi, 3 years po ang pag-aaral ko. Hindi ko po alam kung matutustusan ko yung sarili ko every trisem. Tapos, Tricep siya. Opo. last month lang pala daw kayo nakita ng personal. Opo. Wala kayong communication. Wala po. Nakikipag-usap lang po kami through Sir Miko Del Rosario from Star Cinema. Opo. Pero nangyari lang po talaga na alumni ng Philippine Women's University. Pumunta kami at pumunta din siya. Tapos nag-picture po kami hanggang sa nagkwentuhan po kami, hanggang sa nagpalitan po kami ng contacts namin. Hanggang sa, nagkwentuhan, nanganak yung conversation. Pero Arjun, yung nag-decide ka na bumalik ng school, talagang decidido kang matapos. Opo. Pero meron akong mga SEM na gusto kong mag-drop. Anong subject? Yung subject, parang purposive communication po ata yun. Pero ayun kasi, yun nga, di naman ako perfect student. Merong mga kakulangan din na nagagawa ko. At siguro nung mga time na yun, wala ako sa tamang state of mind. Kaya gusto ko mag-break. Pero ang nanay-nanayan ko po doon sa school si Tita Avic po. Ang sinabi niya po sa akin ay unti-untiin ko lang daw po matatapos din. Ayun. Mag-GMA ka? Paano ba? Ayan po yung humihingi ako ng advice kay Tito Boy kung anong pwede kong gawin ngayon sa career ko. Kasi to be honest, parang pinifigure out ko ba po kung anong mga tamang choices na gagawin ko. Tutukoy, sinasabi ko po sa kanya kung ano bang dapat kong gawin. Unti-unti po, hindi po kami nagmamadali. Pero Arjun, paano nangyari? Dahil sa nandun pa lang, yung separation with Star Mm. paano nangyari? Nagpaalam ka ba? Opo. Kamusta yung relationship na iniwan? Last year po, 2025, may nag-offer po sa akin sa Viva na project. Tapos nagpaalam po ako sa Star Magic kung pwedeng mag-release po ako. Kasi para sa akin opportunity din yun. Pero nagbakasakali lang din po ako. That time hindi po ako napagbigyan. Naintindihan ko naman po yun kasi siyempre may kontrata kami. Hindi ko naman po Ano pinursu. project tatakbo? Ano daw Sabihin. Basta Wattpad. Meron ba ang sinulatan ng Star Magic ng tita? Ng lawyer? Hindi po ako sigurado doon. Pero ang alam ko nag-email sila sa isa sa managers doon na parang part pa rin ako ng Star Magic kanyan. Ano nangyari? Yun po, hindi pa ako napagbigyan.
sabi ay tapusin ko na lang daw po yung kontrata ko. Ang kontrata ko po kasi dapat matatapos po siya ng November this year. Eh, nitong March po, kinausap po ako na nire-release na daw po nila ako. Anong naging pakiramdam nung nire-release? Ano, hindi po kasi ako prepared doon eh. Hindi ko po nakitang mangyayari siya. So, Kasi hindi ka pinayagan eh, di ba? Nung last, Ellen last year mo. opo. Tapos biglang i-release ka rin pala. Parang sayang yung project na nakawala. Ano po, nabigla po ako talaga kasi hindi po ako prepared. Siyempre, masakit po. Masakit. Kahit ano naman pong separation, tingin ko kung kahit anong goodbyes, may pain. Pero good things. Opo, good. Pero Opo. hindi alam mo yung reason ba't nag-release. Ang sabi po sa akin ay, since hinihiling ko daw po ito last year, ay nire-release na daw po nila ako ngayon. Sabi ko naman po ay, salamat po, thank you. Thank you sa lahat ng pinagsamahan natin. At least mas makakakilos na. Opo. At nag-usap naman po kami ng handler ko. Maayos po ang Under kanina ka ba? Miss April Del Rosario. Opo. May mga regrets ka ba or at least ka naman sa nangyari sa kanya? Siguro sa in terms of choices sa process siguro. Kasi nahirapan din po ako sa time na yan. Pero kung tatanungin niyo po ako kung nagsisisi ako nag-try, siguro hindi naman po. Kasi during that time, sa tingin ko yun yung best for me. Nag-try lang po ako. Opo. At dumaan naman po ako sa tamang proseso, nagpaalam naman po ako. Ayun po. Yeah, sino nga yung lap team mo before sa ABS? Nakatambalan ko po si Karina Bautista, Jada Gonzaga. Pero aware ka ba na may mga fans ka na like naapektuhan sila kasi kala kayong dalawa ni Karina, naapektuhan si Nikki na. Kasi nakikita niya si Karina, may iba palang kasamang lalaki doon sa condo na magkapit-bahay sila o umasa siya na kayong dalawa na. Na-depress siya. Nakanda siya ng depression. Ano masasabi mo? Seryoso po yun. Nagagalit siya kay Karina? Ay, hindi po. Ano po kami? Nagagalit siya kasi sabi niya, kala niya kayong dalawa tapos may ibang kasamang lalaki doon sa may swimming pool area. Wala naman po kaming nilabas na statement na naging kami. Never naman po namin kinonfirm yun kung naging kami. Pero sa ngayon po, talagang magkaibigan po kami. I mean, hindi naman sa pagiging showbiz yung sagot. Pero hindi kami nag-uusap sa messages. Pero I wish her the best. Ganun. Ganun lang. Alam niya umalis ka na sa Star Magic. Kunento ko sa kanya last year yung nangyari about sa akin. Tapos yun, in-advise niya din ako kung anong pwede kong gawin. Based dun sa mga classmate mo ba si Kao? Tama ba? Sa mga ibang subject. Ka-classmate kayo? Okay. Sino? Kauri. Si Si Kauri. Kauri. Or Numa. Pareho kayo ni, pareho kayo sa scholar ni Kuya. Yes po. Sinabi niya talaga yan. Hindi ko alam na ka-love team mo yun. Nung kanina sa kotse ko. Sabi mo, affected ka no? Affected siya, sabi niya, nakita niya, parang nainis siya. Hindi pala, kala niya kayong dalawa daw. Hindi ba yung sweet daw kayo? Hindi po kami. Aljon, yung project mo sa Viva, project Loki yun. Hindi po. Pwede mo magsabihin kung anong project yun? Hindi ko po sure eh kung... University. Pwede pong sabihin. Off the record na lang. Ay, nalo sa akin kung pwedeng Hell University. Pwede naman. Pinaalam. Hindi ko po alam. Pwede ba i-off mo wala ka na? Ayun ang in-offer sa akin. Hell University. So para mag-back, University, yung kay... Itong kay... Hindi, project Loki yun. Okay. Tapos na yung Hanggang University. Hindi ata si Andres. Siya dapat yata yung sa University kay Sik or Sik Polina. Ang character po ay Ice. At least, kung ginawa mo yun, hindi ka na
vlog. Hindi ka namin gusto kaya. Baka naman lahat ng nangyayari may dahilan. At saka ngayon, pwede siya mag-viva. Pwede ka mag-viva, pwede ka pa mag-GMA. O, pwede ka pa rin mag-ABS. Pero dun sa 8 years mo sa showbiz, paano mo ma-rate yung takbo ng showbiz career? Marirate. Siguro, Nabagalan ka ba? hindi naman. Siguro, 7. Satisfied ka naman Satisfied sa naman po ako. Kasi kino-consider ko din yung nangyari yung pandemic, nangyari yung shutdown ng prangkisa. Sa tingin ko lang ay, siyempre, ginusto ko pang makagawa ng iba pang proyekto. Pero naiintindihan ko talaga yung sitwasyon ng ABS-CBN na limitado yung projects. At hindi naman ako maghahangad na bibigyan ako kasi yun nga, sa sitwasyon na yun. Pero ang ganda kasi before leaving ABS-CBN, you have a I1 project, diba? You have a movie. Ikaw yung young Boji Pascual. Yes, diba? po. Can you tell us about the project? Actually, nirelease po siya kagabi lang. Okay. Young Blood po ang title. Movie siya sa I1. Mount Expo ito. Kasama ko po si Argel Saicon, si Gold Aceron, si Tito Boji Pascua, Freddie Webb, and Jaime Fabregas. May topless kayo din. Oo nga po. Nag-topless kami pero hindi ako prepared yung taba ko sa tiyan. Pero sabi ko, sige, okay lang. Ayun, ang story po niya ay about po siya sa friendship ng seniors. Tapos, meron kasing beer doon na kapag nainom mo, babalik ka sa kabataan mo. So true enough, nung nainom nila yung beer na yun, bumalik sila sa pagkabata, which is kami. So ang premise niya ay second chances. Kung nabigyan ka ulit ng pagkakataon, tatama mo ba yung mga naging mali mo? Yes. I-grab mo ba yung mga opportunities na hindi mo na-grab? Or magde-decide ka ba na masaya pa lang mabuhay, masarap pa lang mabuhay? Aljo, ang ganda kasi, umanga ako sa iyo na parang serious ka talaga sa pagiging artista mo, lalo na sa project mo. Kasi you went to the shooting, the first day shooting na hindi kayo kasama. Kasi para pag-aralan yung acting ni Boji Pascua. Kasi magiging ikaw. Okay. Gusto mo makuha yung ano, di ba? Siya yung magalaw siya, Okay. di ba? Nakita ko di ba? You even mentioned that, di ba? Nakakatuwa for you to do that effort. Salamat po. Para sa akin naman ay part lang siya ng homework ko bilang actor din. At syempre kapag inaarte ko siya on screen, ako lang din naman ang mapapaya kapag hindi ko nakuha yung tamang timpla. Tapos ayun, nag-usap po kami ni Tito Boji kung anong pwede namin gawing nuances para align kami. Sabi namin ay ganito, mga ganyan kapag nag-uusap, tinandaan ko yun. Hanggang sa pumunta ako ng set the day before ng shooting ko, yun, inaaral ko po. Sabi niya, good luck. Mas parang ang hirap mo kasi nakita ko parang basura kayo. Opo, madami po kami Tapos, pinagdaanan. di ba may plastic ang init-init nung during the shooting? Yes, Oo, mainit. di ba? Parang nakakapasok. Pero experience siya. Ano naman. So ikaw, parang you're really willing to do anything, everything for your career. Ay, Para opo. maging, Hindi po ako mag-aarte. Hindi po ako pipili sa estado ko ngayon. Okay po. Aljan, since yung yung young blood, parang it's about second chances. If you were given a second chance, meron ko bang gustong baguhin sa mga nagawa mo sa career mo in the past 8 years? Meron naman po siguro. Ewan ko, kasi nung mga nagsistart po ako, parang looking back, hindi ko siya masyadong sineseryoso. At hindi ko grinab yung momentum ba na galing kami PBB, marami kaming supporters, yung engagement talagang putok siya. 16 ka lang nag-start eh, 17 po. anong PBB yun? PBB 8. Opo. During that time, hindi po ako pala-post, hindi ako masipag gumawa ng content. Siguro nung mga panahon, siguro na yun, kung masipag ako maglabas ng mga ganyan, nagka-brands ako, mas nakaipon ako. Yun lang naman ang mga... Mas nakilala ka na parang yung personality mo mas nakilala sa akin. Opo, kasi sinasabihan din ako dati na maging active ka para mas maging visible, ganyan. Sabi ko, hindi ako ganun eh.
Yun yung pagkakamali ko sa tingin ko na masasabi ko ngayon dati. Na ngayon binabago. Yung turning point na naging active ka sa social media, tapos nag-vlog ka. Parang start mo. Sabi ko sa sarili ko, nung papasok itong 2026, mas magsisipag ako. Tapos, wala, sa mga kaibigan ko sa industriya, nag-asa ko ng advice, ano kaya pwede kong gawin. Tinandaan ko po sinabi sa akin na maging cringe ka. Hindi ka papakainin ng hiya mo. Ang cringe, yan ang magtutustento sa'yo sa mga pangangailangan. Tapos, ayun, inumpisa ko sa mga pagko-content ng kung ano-ano muna. Wala pa akong voice-over, mini-vlog. Tapos, may isang content na medyo pumutok, ang gusto nila yun. Nag-stick ako doon, yung voice-over ko. Gusto nila yung nakikita yung buhay ng artista na simple lang, na relatable. Sabi ko, sige, ibibigay ko, hindi naman kalabisan sa akin yun. Aljon, nung i-release ka, napahiya ka. Sorry. Napahiya ka. Nung I-release ka. medyo ako na may pain naman eh. Iyan dahil masaya o malungkot. Inanalyze ko yan sa sarili ko after nung meeting. Sabi ko, ano ba nararamdaman ko ngayon? Kasi aware naman ako na hiniling ko ito last year. Tapos hindi ko po mapaliwanag nung moment na yun kung masaya ba ako, malungkot ba ako. Ano siya, para lang akong nabuhusan ng malamig na tubig. Tapos nung mga na-process ko naman po na ganun talaga. Kailangan mag-move forward. Siyempre, kahit naman natapos yung kontrata, grateful pa rin ako sa mga pinagsamahan namin ng ABS-CBN, Star Magic, sa lahat ng proyektong binigay nila sa akin. Yung pagba sa Makabebe, anong dahilan? Flood control. Nung sinasabi nila na pumutok na Mount Pinatubo. Pero ang daming lumalabas ngayon na ghost project talaga ang pinaka-main na dahilan. Parang recently lang, somewhere sa Makabebe sa amin, 350 plus million yung nakurakot para sa project ng flood control. Congressman nito. Gano'ng malaki yung baha? Gano'ng kadalas? Sa amin po sa San Francisco, po ang peak ng bahay, mga July. Pero ngayon, San Gabriel, ganun, may mga lugar ng Makabebe na hanggang ngayon mataas yung baha, binabangka po. Kahit summer? Kahit summer po. Ano ba katabi ng Makabebe? Masantol, Bulacan, ayun po. Hindi nyo naisip lumipat? Ako po, yun yung pangarap ko. Makalipat kami sa lugar na hindi binabaha. Pero syempre, kailangan ko pa rin po mag-ipon. Yun po yung tinatrabaho ko po ngayon. Lahat naman po ng choices ko ngayon sa career ko, doon naman po nang gagaling. Yung baha, pati sa loob ng bahay. Opo. Last year po, gigising ako sa kama ko, babangon ako, nakaano na yung pa ako sa tubig. Ganun. May ilog ba doon sa inyo? Ilog malapit sa Dagat. Wala pong ilog sa amin, wala ding dagat. Di ba ang weird? Ang ilog sa Masantol po ata. Pero sa mga... delikado yun, mamaya, Leptospirosis. Totoo po. May mga kaso na. Alam nyo, sa dami ng tao sa amin, ang lagi namin sinasabi ay sanay na kami, ganun. Pero syempre nakakatakot pa din na Anong sinasabi ng mayor? parang flowery words to. Pero syempre, TikTok pa siya. Mayor. Hindi ba pumasok sa isip na pumasok sa politika para matulungan yung bayan mo? Ay wala po ako sa ganun. Kasi focus po ako sa pamilya ko. Gusto ko pong makaahon kami sa bahay. Gaano kadalas ka ba umuwi na ngayon sa iyo? Ngayon po, siguro sa isang buwan, mga twice a month. Tapos, magsistay po ako doon mga 3 araw, 4. Tapos babalik po ako ulit. Kung laging baha sa Makabebe, hindi ko nabubuhay ng mga tao dito. Yung iba po, marami, nangingisda po sa amin. Tapos binibenta. Isda pa rin. Marami pong isda po sa amin. Kahit baha. Yes. Tapos, may mga nagbabangka po. Wala po ng hanap buhay yung mga nagta-tricycle driver kapag baha. Siyempre, Bangka na lang sir. bangka. Yung pag-aaral ng mga bata, yung mga naliligo, diba?
ayun, yung iba nag-online class, pero hindi naman lahat afford yung ano, di ba, internet, yung gadget. Kaya medyo, yun yung challenge din ko. Nung panahon ng COVID, bumaba na sila. Di ba? Oo po, matagal lang bumabaha po siya. Nung ilang Pero taon na- dati po kasi, mga 2 weeks lang ang tagal, ganyan, hanggang sa naging 1 month, hanggang sa ngayon parang 7 months na binabaha, ganyan. Anong year na umasa? Year. Sa pagkakatanda ko, bata pa lang po ako. Pero, Nung nag-PBB ka, kumakakas. ako po, kunento ko pa po yan sa audition ko sa PBB na, Nag-audition ka. opo, na Wala ano, improvement talaga. Oo, walang solusyon na ginawa. wala pong improvement, mas lumalala po talaga. Makakailan po. Pero syempre, yung mga magulang mo doon na nag-tendad, ayaw nila umalis doon. Sinasabi ko po sa tatay ko yan, pero nararamdaman ko na parang may attachment talaga siya sa bahay. Baka Ewan ko, mamimiss niya yung baha. saka So, yeah. Paano yung mga cemetery? Bumabaha din? wala na po. Yung cemetery sa amin, tabi po kasi kami ng cemetery doon. Ano na, sarado na po. Tapos yung mga nakalibing doon, wala na din. Wala na rin. Tas So, yung- hindi na nakikita. Opo. Yung Hindi iba, ka na nadadalaw. yung ibang nakalibing po doon, dinicide nung pamilya na ilipat sa ibang cemetery. So yung mga nakasako, ganyan. Eh, yung iba, Doon na lang po. andun na lang. Forgotten. So, walang All Saints Day. Wala pong Dahil minuto. ba? Wala. Dapat pala gamitin mo yung boses mo para Yes. maparating I-vlog mo everyday. Ano skincare mo? Ganda ng segue mo Bahatos, ano, Cetaphil po ang ginagamit. Set up yung pang Hindi, tsaka yung pang-awas. nakapagpalan talaga mo ginagawa. Hindi, ganda yung skincare. Kala ko pa ba? siya opera. Kasi meron siya ginagawa ng skin cleaning. Kala ko opera ka niya. Bigay ng skincare. Iba yung ano. Pero yun nga, ang ganda ng ano mo. Ganda ng skin. Parang anak mayaman ka. Ganun, parang dito sa binabahan ka. Yan ang epekto ng baka. Malinis lagi. mga pinahihilap. Pero ano, dati breakout din po ako. Ayun, meron pa po akong marks dito na ano. Eh kaso, masyadong malalim yung naging pimple ko. Hindi na daw mo maalis yung marks. You mention yung mga content mo, mga daily life. Hanggang saan ka yung kaya mo ipakita sa public? Saan nga ba? Ano yung mga limitations mo pag gumagawa ka ng content? Siguro yung limitations ko. Hindi na Siyempre yung safety din ng mga pamangkin ko, mga underage. Minsan, matagal ko din pong ano, iniisip na papakita ko ba sila sa vlog kasi underage nga, baka ano. Pero sabi ng parents nila, eh, okay naman daw. Pero yun, basta limitation ko lang, basta safe ang family ko, kapag hindi ko gagawin. Pero ang pinaka-content ko po talaga ay probinsya. Nagpipitas po ako ng mga gulay, ng mga prutas. So talagang mas enjoy mo yung probinsya. Oo po. Hindi naman nagsisisi, nangihinayang po ako na, sana pala dati ko pa ginagawa. Pero okay naman ngayon. So okay lang sa'yo matagkas probinsya. Oo, wala pong ano sa akin. Masaya pa nga po. Kamusta naman yung pag-adapt mo ngayon sa city life? Kasi mas madalas ka na. Sanay na po ako kasi almost 8 years na po ako palipat-lipat ng ano. Dati po palipat-lipat ako ng condo. Parang 6 months ganun. Ganun. Ngayon, Same comment. opo, parang 2 years na ako sa condo. Saan ka? Cubao po ako. Somewhere sa Cubao. I have a question. Kasi, since I follow you, nakikita ko yung mga ano mo. Tapos may mga iba, kinukuha yung video mo. Ay talaga? Oo, may parang pinapalabas sila, mga fans sila, parang gano'n. Or, basta may ano hindi, kasi ikaw Aljon Mendoza official. Yes. May nakikita ako, lumalabas sa akin. Kasi I think they follow you also. So lumalabas sila sa akin na may ibang, it's not Aljon Mendoza official. Parang gano'n, parang follower mo or fan mo. Fan page po ba ito? Parang gano'n. Or hindi ko alam kung ano. Are you aware of that? Ang nakikita ko po fan page, Aljon Charmers. Parang may mga gano'n. So, pero it's not you, di ba?
Hindi mo sila inallow. Yung page na Aljon Charmers po, may permission po sa akin dun sa admin. Pero yun lang po ang alam ko. Tapos yung pinopost nila ay hindi naman yung exact content ko. Parang, Pero kinukuha nila yung mga ibang videos. yes, pero hindi buo. Hindi buo. Ganun. But Pero still, yung iba po siguro na hindi ko po alam. may lumalabas sa akin. May mga nakikita ko. Pag ganun ko, hindi Aljon Mendoza official. Hindi ko po alam. Aljon, since medyo naglaylo ka sa screen, yung mga fans mo ba, nagme-message pa rin sa'yo na miss ka nila sa mapanood, support pa rin sila sa'yo? Meron po akong mga fans na may kanya-kanyang buhay na din. May mga nag-asawa na, may mga profesyon na. Pero meron pong mga nag-stay din. Hanggang ngayon nagme-message, hanggang ngayon nagpo-post about sa akin sa Facebook, sa TikTok. Ayun, lagi po silang nag-ask ng mga project. Minsan nga po, nahihiya ako kasi parang ano bang sasabihin ko project? Parang wala akong masasabi. Sasabihin ko na lang na magpo-post na lang ako ng content. Gano'n. Pero ayun, ina-assure ko naman po sila na hindi naman ako titigil. Pero ayun, nagpapasalamat ako kasi hanggang ngayon, inaabangan pa rin nila yung ginagawa. Ngayon na parang get help from Tito Boy, no? Ano yung mga nakikita mong mangyayari sa showbiz career mo? May mga sinabi sa'yo, may mga pinamis pa sa'yo? Wala po, pero may plano po kami this year so far. Maglalabas po ako ng vertical series. Tapos, mga 5 storya po yun. Nakapagkasa na po kami ng 2. Yung isa, incest story. Tapos isa, May-December affair. Kasi gusto kong gumawa ng bold na, hindi po bold matapang na mga content na hindi ko pa na-try before. Sino ko produce? Sino Tito Boy po at sa akin din, opo. Tapos, yun nga din po, ang documentaries gagawin ko ulit. Yung PBB na for sure na alam mo na nagsara na siya, naka-visit ka ba? Nagkasama-sama ba kayo sa yung mga former housemates mo? Nagkasama mo? Hindi po ako na. Hindi naka-visit. Pero gusto ko nga po sana pumunta. Pero parang nasa shoot kami nun ng Young Blood. Tapos hindi ko na po inabutan. Parang pagka-uwi po ata, sarado na. Hindi naman sarado, ewan ko. Pero tapos na yung parang visit-visit. So ang ginawa ko, nag-post na lang ako sa social media ko. Kasi syempre doon ako nagsimula. Medyo emotional din kasi yun yung unang naniwala sa akin. Pero hindi na kayo nagkikita-kita ng mga housemates mo? Si Kaori, ayun po ang constant ko, si Kaori talaga. Aside sa classmate ko siya, friends talaga kami. Updated siya sa nangyari sa siya rin kamusta siya. Opo. Siya kami sa akin din. Updated kami sa isa't isa, mga ganap namin sa buhay. Medyo hindi mo mahirap makipagsabayan sa mga kasamahan. Like, di ba yung content mo is showing yung simple life. So, hindi mo mahirap makipagsabayan pag nagkakayahan o parang makipagsabayan sa lifestyle. Dati po, kasi trinay ko talaga mag-fit in. Tapos, nagmumukha lang akong awkward, gano'n. Pero nice experience naman. Pero now, mas in-embrace ko na lang talaga yung background ko. At hindi kasi ako masyadong palalabas din. Tapos meron lang po akong small circle lang po talaga. Siguro dati ng mga bago-bago, mas lumalabas ako ngayon hindi na po. Pero yung glitz and glamour na part ng showbiz, na invite mo ba yun? Mahal po. Gusto ko man, kaso mahal. Siyempre kailangan mo maging practical. Kung mamimili ka ng damit, ang mahal na yun, di ba? So hindi mo talaga in-attempt na dumating sa point na gano'n? In-attempt ko. Bumili ng mga Yung mga binili mo para... ano ba? Bumili talaga yung mga branded or luxury Hindi po, items. mga ano lang. H&M, gano'n. Ano yung pinakamahal na nabili mo sa personal? Ang pinakamahal ko na po siguro, washing machine. Bumili ko ng washing machine para sa bahay. Parang 90 plus po ata yun, isang malaki. Yung magandang class. Opo, yung may dryer na kasi
sumasakit daw yung likod ng nanay ko kapag naglalabas yun. Sabi ko, In fairness, because of your Family mom. pa rin. opo, Pero for yourself, for myself, hindi ko alam kasi yung phone ko bigay ng fan, bigay po ng mga gamit ko. Nung una nga po parang nahiya ako kasi parang wala ba akong nabibili sa sarili ko. Pero kung titingnan ko din sa ibang banda, parang masaya naman sa feeling na loved ako, binibigyan ako. So, tapos salamat ako. Natutuwa kasi sila sa'yo. Nakakatuwa naman talaga pag lalo na sa vlogs. Hindi ko po maalala kung anong mahal na binili ko. Siguro relo, 8,000. Ayun. Siguro ang Alden usual day mo like, kung may trabaho, mag-comment ka lang, ikaw, sino magme-makeup sa'yo, ikaw lang din. Nag-makeup ako ngayon, konti. Ako nag-makeup. Parang, Pero tapos. di ba nag-grab ka, nag-i-grab, around Metro Manila, hindi ka naman hindi ka nagbabas pag ano. Di po ako marunong mag-bus sa Metro Manila. So, nag-grab ka mo. Nag-grab, minsan in-drive, minsan angkas, minsan joyride. Depende kung nagmamadali po ako mag-joyride na lang. so hindi issue sa'yo kasi hindi siguro sa artist, ay di ako pwede, di ako dapat sumakay ng mga PUVs, ganyan. Hindi po ako nakikilala masyado sa public, mga transportation. Hindi naman po. Kaya hindi naman ako nahihirapan. So wala pa sa utak mo na artista ako dapat. Wala. Ang ball part. Papagastos siya na malaki pag isipin mo. Totoo, kapag isipin ko yun, halimbawa, papasok ko ng school mga 3 times a week. Ibang patay ako kasi balikan niya. Parang, nagtatry naman ako minsan mag-grab papuntang from my condo to school. Parang 600, minsan pumapatak ng 800. Sa pagbalikan, almost 2K na din yun. So, Andrew, hindi ka nakakasabay, kunwari sa friends mo na mahilig mag-party, mga ganyan, hindi ka Shopping, nakakaya nila, travel. o travel. Sumasama ako siguro pag hiking, ganun. Running, ganyan. Pero yung party, hindi po masyado. Hindi ka nakakahilig. Sa buong taon ko po na 7 years, 8 years, siguro 3-4 ako pumasok sa club. Very So, party pa. Taong balay. Tapos libre pa yun. Libre pa yun. Party. After party pa ng show niyo. Pero yung mga labas. Official business. Very homeboy ka na. Would you say, Aljan, na parang for mga artista like you know, still trying to get their parang biggest breaks, parang ganyan talaga yung parang reality nila nag-trend, parang it's not as parang glamorous as what people think. Parang ganun para sa inyong artista. Opo. Ewan ko, sa akin lang naman. Huwag mag-try hard sa mag-fit yun. Kasi mahirapan ka lang din naman. Tsaka kung yung pera mo, i-save mo na lang yan. Ano mo na lang sa investment. Kung nabanggit mo rin kanina, walang lugar yung cringe sa dito sa showbiz. Parang, let's say ba, ano ba yung parang cringe for you? Ano yung parang hindi mo magawa or parang ayaw mo nakikita yung sarili mo? Nakikringe po ako pag nag-overshare ako. Kasi Like that. mahihain ako dati. Hanggang ngayon naman. Pero yun nga, gusto kong maging, hindi naman cringe na for the sake na maging cringe lang. Parang cringe sa akin yung mag-overshare. Pero kung yun yung makakatulong sa akin, yun yung gagawin ko. Pero at least ikaw, what you share is yung ginagawa mo, yung something na, yung talagang regular. Kasi iba, they will share something na magpipretend sila. They will spend, papakita nila ganito ang lifestyle nila. Kahit hindi naman talaga gano'n, di ba? Pero at least ikaw, what you show, what you share is yung ikaw talaga. Di ba? Ayun. Kapag magko-content din kayo, yun, pakita nyo lang yung... Kasi merong makakahanga sa ginagawa mo. Dito rin. Ay, sige. Sorry, here, Dito rin.
Sorry, natagal niya natin. Sige po. Picture then, okay, 1, 2. So, Here din. Thank you. maraming salamat po. Thank you po. So nice talking to you. Salamat po. Kinakabahan nga po ako kanina. Kasi first time ko mag-solo post ko. Nagulat nga ako, sabi ni Jojo, he said, today, for your interview, sabi ko, favorite ko yan, pinapalo ko siya. Kasi yung isang writer ko, madalas kami isulat, si Bix Almasan. Si Bix ba? So, madalas ka, even last year nung binahat na, sinulat, ang drag editor ko, siya, sinulat ka niya. Last year, yung nabaha, di ba yung Shirley? Tapos yun, favorite ka rin yun. Tapos, nung lumalabas ka sa pino ko, siguro pinapalo ka niya, kung pinapalo ka ng ibang kakilala. Ganun eh, kaya kalalabas nila. So, isa ka sa mga vlogger na nagustuhan. Tapos, pinapalo, hindi lahat pinapalo kapag ano. May mga nagugustuhan na rin kasi. So, sabi ko, tapos I told him about you. Sabi ko, sino yung Aljon Mendoza? Tapos sabi, yung binaha ko yung June. Yung sinulat ko sa... Yung identity ko yung binaha. Tapos yung kinukwento ko lagi. Tapos sabi ko sa kanya nung nag-invite si Jojo, sabi ko, my gosh, pamimit ko yung Aljo. Kasi sabi ko, gusto kita mamit, sinabi ko sa kanya. Meron akong favorite na isang vlogger, yung Pagpampanga. Yung kapatid niya, nanay talaga nila yung mas active eh. Lloyd Cruz. Parang ano, pero Cruz talaga sila. Gusto ko yung anak niya, guwapo, pilot. Tapos yung isa, nagbenta yung kapatid ng camera, nung January nag-announce yung camera ng for 20,000. Binili ko para Ikaw ang bumili? para lang ma-meet ko. Pero up to now, hindi ko pa nakukuha yung dahil ang busy. Pero bayad mo na. Oo, bayad na. Baka ano yun? Tapos ko nang ma-meet sila magkapatid. Yeah, dapat makuha mo na yun. Pero, busy rin ako, busy rin siya. Pero secured naman daw na sa'yo. Hindi. Ako na nakaka-message ko yung mom kasi yung mom, kilala nila ako ng tatay. Kasi sabi ng tatay, si Junali, yung kilala yan sa show, isa na alaga artista. O yung sabi ko, gusto ko, ako di buong pamilya sila, gusto ko sila. Diba? Tapos yung anak, si Gayle, ano siya, Daniel something, taga sila, Pampanga. Tapos, pilot siya, kaklase siya ng anak ng isang producer ko. Pilot student or pilot mo talaga? Gabit na siya ng pilot. Ano kaya ang content nila? Yung nanay, mas maraming followers eh. Parang community sila na vlogger. Pero yung nanay, Lloyd Cruz. Tapos yung nanay, parang may followers siya. 338. So lagi niya inaano yung mga anak niya. Nag-guest na rin sila sa parang. Pero nag-busy nga ako. Ito yung anak, guwapo siya. Yan. Si Daniel. Chinito. Pero mahihain daw talaga to. Kasi gusto ko siya, sinabi ng kaklase, nakala niya naman gusto ko siya pag-artista. Hindi yun. Gusto ko na siya manita na tutuwa ako sa kanila. So yung kapatid, eto, binili ko yung si Sid, yung kapatid, si Joseph Cruz. So, nag-push siya, sabi, para